si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Tinupok ng sumiklab na sunog ang tirahan ng daang-daang katutubong Badyaw nitong linggo pasado alas 11:45 ng hating gabi sa barangay Malitam, Batangas City. Tumagal ng 2 oras at 37 minuto ang sunog bago naideklarang far out ng mga bumbero. Kilala ang lugar bilang Badyaw Community sa probinsya ng Batangas na naninirahan sila sa tabing dagat, kung saan malakas ang hangin na nagliliyab lalo sa apoy. Wala mang naisalbang gamit, wala ring nasaktan mula sa sunog, na hanggang sa ngayon ay di patukoy ang pinagmulan ng apoy. Malinaw na motibong politikal. Yan ang giniit ni Senator Amy Marcos nitong Martes hinggil sa pagpapahintulot ng pamahalaan na dakpin ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Isa umanong malinaw na motibong politikal ang naging aksyon ng pamahalaan hinggil sa pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ito ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos nitong Martes sa isang media forum sa Senado. Ito ay kaugnay ng further findings kung tawagin ng senador, kaugnay ng mga pagdinig hinggil sa investigasyon sa pag-aresto ng ICC kay Duterte. Ayon kay Senator Marcos, tila may pattern bago ang pahayag ng administrasyon sa ICC kung saan muli niyang idiniin na tila nag-iba ang posisyon ng Pangulo hinggil sa panig nito sa ICC makaraang dumalo ang dating Pangulo sa Quad Committee hearing ng Kamara. Dagdag pa rito ang Oplan Tugiso ang Operation Pursuit ay isang malinaw na motibo upang pabagsakin ang mga Duterte bago pa sumapit ang 2028 elections, kung saan ito umano ay sa pamamagitan ng PI na layong siraan ang pangalan ng mag-amang Duterte. Isa rin umanong taktika ang mga pagsabay at pagdiin ng ibang issue upang ma-divert ang atensyon ng publiko sa pagsisimula ng investigasyon sa pagpapalawak ng usapin sa extrajudicial killing, gayon din ang paghalungkat sa confidential funds issue ni Vice President Sara Duterte at mga fake news issue hinggil sa West Philippine Sea. Squid tactics ng bonggang-bongga, i-divert sa iba't ibang balita tulad ng mga sagupaan, yung fake news nga na tinake over na, yung kung ano-anong mga isla at islet, tapos yung balita ng 20 pesos rice, sinabay-sabay para ilayo sa tunay na problema. Samantala, bunsod ng mga detalyeng hindi pa rin malinaw at nangangailangan pa ng investigasyon, tila malayo pang maisara ang hearing sa ngayon. Kaugnay ng mga kaganapan, sinabi naman ng senadora na matagal na noong huling kita nila ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at klinaro na hindi sila magkaaway. Paglilinaw niya, wala umano itong nilalabanan na kung sino man at wala ring pinapanigan kundi ang soberanya lamang ng Pilipinas at walang intensyon na i-destabilize ang administrasyon. Ang loob ko, ngunit ang akin lamang, kailanman hindi kami nag-away ng aking kapatid. Yung mga amuyong sa palasyo, yung mga nariyan, yung mga lulong, ayun, sila po ang ating kaaway. At hindi ko naman kinakampihan ang isang panig laban sa isa. Ang pinapanigan ko lamang ay ang soberanya ng Pilipinas na isinusuko natin. Nakakahiya naman itong ginagawa natin na. Sa panig naman ni Senator Joel Villanueva hinggil sa mga kaganapan, dahil sa election fever, lahat ng mga issue ay natural na iuugnay umano sa eleksyon. Kaya't apelan niya sa mga botante na maging wais sa pagpili ng iboboto ngayong darating na eleksyon. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Bad news para sa mga motorista dahil muli pong magkakaroon ng dagdag piso kada litro sa presyo ng gasolina ngayong linggo. Tataas ng 1 peso and 35 centavos kada litro sa presyo ng gasolina. 80 centavos kada litro ang idadagdag sa diesel at 70 centavos kada litro naman ang itataas ng kerosene. Itinuturing dahilan sa pagtaas ng presyo ay ang patuloy na paghihigpit ng crude supply sa mga global market. Ayon sa Department of Energy, kasunod ito ng pagpataw ng panibagong sanction ng US sa oil shipping network ng Iran at pagbaba sa mga inventaryo ng krudo sa US.
Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH pinag-iingat ang mga residente sa panganib ng pagputok ng Bulkang Bulusan. Presyo ng produktong petrolyo muling tumaas ngayong linggo. Malacanang pinagpaliban muna ang implementasyon ng bagong Media Accreditation Guidelines. COMELEC nilinaw na hindi kabilang ang medical at burial aid ng DSWD sa ayuda ban ngayong eleksyon. Party list nominee patay matapos batlin ng riding in tandem. At state of emergency idineklara sa Spain, France at Portugal dulot ng total blackout ng kuryente. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.